Hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Meron lang tayong mga tanong na sasagutin na minsan madalas nating nai-encounter sa mga taong dumaranas ng mga pagsubok, problema, suliranin ng kanilang buhay. Bagamat sila ay nasa Panginoon na, bagamat sila ay nasa Diyos na, naglilingkod na, laman ng simbahan, laman ng fellowship, laman ng prayer meeting, ang kanilang tanong ay, bakit dumaranas pa rin kami ng mabibigat na mga suliranin ng buhay? At minsan hindi lang isa kundi dalawa, tatlo, sunod-sunod, patong-patong. Oh, no! Hindi ba tayo ay nasa Panginoon na? Dapat nga exempted na tayo eh. Di ba? Mga tanong na minsan kapag iyong in-entertain, kapag iyong pinakinggan, parang pwede mo ring sabihin, oo nga, nasa Panginoon na tayo. Pero kahit ang Panginoong Jesus man, anak ng Diyos, pumanaog, bumaba sa mundo, nakisalamuha sa tao para aluin, pakinggan, pagalingin, maiparanas sa kanyang bayan ang kanyang pagmamahal, ay hindi rin nakaiwas. O di ba, pinagdaanan din niya yung suffering, yung paghihirap, yung kamatayan, di ba, yung pagtatatwa at paghuhusga sa kanyang mga kababayan. So anong ibig sabihin? Kung tayo mga sumusunod sa Panginoon, dinanasyon ng ating Panginoon, exempted na ba tayo? Hindi. Naparito ang ating Panginoon para tayo iligtas sa tiyak na kapahamakan para makarating tayo sa buhay na walang hanggan. Ngunit, habang tayo nandito sa lupa, may mga pangako ang Diyos na pwede nating panghawakan. May mga pangako ang Diyos na pwede nating paniwalaan. Na bagamat dumarating sa atin ang mga bagay na ito na hindi natin maunawaan, na minsan dinadala tayo sa panghihina at panlulupaypay, pwede natin itong panghawakan. Alin yun? Roma 8:28. Ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng bagay para sa ikabubuti natin na mga nagmamahal sa Kanya. Maaaring hindi mo nauunawaan, hindi natin nauunawaan ang mga pangyayari sa buhay na ito. Minsan ipinaparanas ito ng Panginoon para dalhin tayo sa mas magandang sitwasyon o kalagayan ng ating buhay. Bagamat hindi natin nauunawaan ang pamamaraan ng Panginoon. Tatandaan po natin, ang isipan natin ay iba sa isipan ng Diyos. Ang pamamaraan natin ay iba sa pamamaraan ng Diyos. Tatandaan natin, ang Diyos ay nasa itaas, nakikita niya ang lahat ng bagay. At mas alam niya ang makabubuti para sa iyo at para sa akin. Naalala ko pa yung isang kwento. Mayroon pong isang babae, dalaga, na siya namamasukan sa isang kumpanya. Sa kanyang pamamasukan sa kumpanya bilang isang clerk, meron siyang ina na may sakit, bedridden siya. So sa kanyang pagtatapos palagi araw-araw ng kanyang pagpasok, bawat pag-uwi o uwian, hindi siya nakakalimot na dumalo sa mga pagtitipon sa gawain sa simbahan. Kung wala mang gawain ay nagsisimba siya pagkagaling niya sa kanyang opisina. At ang palagi niyang ginagawa kapag siya dumarating sa mga gawain, sa mga prayer meeting, sumusulat ng mga kahilingan. Ang sabi niya sa kanyang panalangin, Panginoon, ako po'y si ganito, ang akin pong panalangin ay ma-promote sa aking trabaho. Ano naman ang reason niya? Bakit kailangan niyang i-request na siya'y ma-promote? Mabuti yun, maganda para sa kanya. Ang dahilan kung bakit niya ipinapanalangin na siya'y ma-promote ay upang, siyempre, pag siya'y na-promote, madadagdagan ang sweldo niya, madadagdagan ang sahod niya. At kung madadagdagan ang sahod niya at sweldo niya, magagamit niya para sa kanyang ina na nangangailangan ng mahusay na hospital, nangangailangan ng mahusay na doktor, at lalong nangangailangan ng mamahaling, mabisang gamot para sa kanyang ina. Eh kung ikaw ba naman ang Diyos, nakita mo yung ganong sitwasyon, baka pagbigyan mo ang babaeng ito, ang dalagang ito. Yun ang kanyang palaging request, Panginoon, ang akin pong kahilingan ako'y ma-promote. Siyempre, pag ako'y na-promote, madadagdagan ang sahod ko at may maipanggagastos ako sa aking ina na may malubhang karamdaman. Alam nyo mga kapatid, doon sa kumpanya na kanyang pinagtatrabahuhan, nagkaroon ng krisis. At nung magkaroon ng krisis, nag-decide ang management na magbawas ng mga tao. At alam nyo, sa kanilang pagbabawas ng tao, sa pagbabawas ng mga namamasukan, mga empleyado doon sa kumpanyang yun, isa pa siya sa natanggal. Kaya nga nung siya'y matanggal, laking pagtataka niya. Ang sabi niya, Panginoon, ang dami namang pwedeng matanggal, bakit ako pa? Ako na inaasahan lamang ng aking ina,
Ang aking ina sa akin na lang umaasa, bakit ako pa ang natanggal? Hanggang yung kanya mga pagtatanong na yon, nagtulak sa kanya na magduda, mag-alinlangan, meron pa bang Diyos? Kung talagang may Diyos, bakit iba ang sagot sa aking panalangin? Maring ganyan din ang mga tanong ninyo. Kung talagang may Diyos, bakit iba ang sagot? Hanggang sa ang sabi niya, walang Diyos, hindi totoong may Diyos. Ayaw niya nang maniwalang mayroong Diyos. Habang lagi siyang umiiyak sa kwarto, sa silid, hindi niya maintindihan yung nangyari sa kanyang buhay, na siya lang inaasahan ng kanyang ina. Isang araw, nagbukas siya ng radyo. Pagbukas niya sa radyo, nakinig siya, at sakto naman balita ang kanyang napakinggan. Sabi ng broadcaster, at mayroon po ngayong nagaganap na malaking sunog sa kadahilan ng nagkaroon ng malakas na pagsabog. Nang banggitin yung lugar at yung kumpanya, alam nyo kung ano yung kumpanya na nagkaroon ng malaking sunog dahil sa malaking pagsabog? Nang banggitin yung lugar, yun yung lugar at kumpanya na kanyang pinagtatrabahuhan. Nang marinig niya, ayon sa balita na yung kanyang kumpanya na pinagtatrabahuhan ay nagkaroon ng pagsabog, namatay ang lahat ng taong naruroon. Napaluhod siya at ang sabi niya, Diyos ko, patawad po. Kaya mo pala ako tinanggal sa kumpanyang yun ay dahil hindi mo lang gusto na ang nanay ko ang mabuhay, kundi pati pala ako ay gusto mong mabuhay. Mga kapatid, sa tingin po ninyo, may mabuti kayang ginawa ang Diyos sa kanyang buhay? Mayroon. Kitang-kita natin yung pagliligtas ng Diyos sa kanyang buhay, sa kanyang sarili. Minsan di natin nauunawaan, naiintindihan ang mga bagay-bagay na nagaganap sa ating buhay, hindi sumusunod sa ating gusto, hindi sumasang-ayon sa ating gusto, pero palagi nating tatandaan, sabi ng Roma 8:28, ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng bagay para sa ikabubuti natin ng mga nagmamahal sa Kanya. Baka kaya hindi ka pag gumagaling sa iyong karamdaman ay dahil ayaw ng Diyos na umalis ka sa paglilingkod sa Panginoon. Baka kaya hanggang ngayon di ka pa nakakapag-abroad sapagkat baka pagdating mo sa ibang bansa ay mapahamak ka lang. Mabuti pa dito sa Pilipinas, kahit wala kang trabaho, kapiling mo ang iyong pamilya, nakakapaglingkod ka pa sa Panginoon. Kaya ang sagot sa mga tanong na nagsasabing, bakit ko pinagdaraanan ito ay nasa Panginoon ako? Ang sagot ay palaging nasa Roma 8:28. Ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng bagay para sa ikabubuti natin na mga nagmamahal sa Kanya. Ang kailangan lang natin magtiwala tayo sa gagawin ng ating Panginoon. Magtiwala tayo sa kapangyarihan at kakayahan ng ating Panginoon. Maraming salamat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. God bless us all. Bye-bye and bye-bye. Thank you, God, for everything.